Ito po ang pangalawang tape natin sa paksang ito nating pinag-aaralan. Lolobin po ng Panginoon na ito po ay ating matatapos ngayong umagang ito. Okay, Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Meron pong pagbabago ang ating ginagawa ngayon sa ating mga Sunday School. Dahil po ang building nito, lalo po ang dyan sa ating Sunday School, no, the building, nagko-collapse na po halos. So, ang nangyayari po, wala na pong magkakaroon ng pag-aaral ang ating mga bata doon sa second floor. So, dito po lahat, nililipat sa office, dyan sa nursery, ang ating mga estudyante. So, pakidalahin po ninyo na sa madaling panahon, may pagkalab na po ng Diyos ang ating building and lot. Kung di man, mapaayos po natin ang ating pagsamantalang gusaling ito na pinahintulot sa atin. Okay? Kolosa, Kapitulo 3, mga talatang 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo ang nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kalwalhatian. Hallelujah. Ang paksang ito ay ating na napag-usapan sa ilang mga bahagi nito. So ang paksa po natin pinag-usapan ay si Kristo ang ating buhay. Christ our life. Yan po naging mensahe ng halos na mga aawitin nating inawit na si Kristo ang ating buhay. Ang paksa po o topic po ng Kolosa, Kapitulo 3, gaya po na kinasabi noong nakaraan na linggo, ay ang pagkakaiba ng makamundong pamumuhay at ang makalangit na pamumuhay. Kaya bilang mga Kristiyano kaagad, binibigyan tayo ng kapasyan o pamimili dito kung tayo ay magpapasyang mamumuhay sa lupa o sa makalangit na mga bagay. Kaya sinasabi po sa verse 1 na ating binasa, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Set your hearts on things above. Ituon natin, hanapin natin, okay, ang mga bagay na nasa itaas. Subalit atin pong napansin, Paul's not talking here about paradise. Hindi ba? Ang tinutukoy dito, o hindi po pinag-usapan dito ni Pablo, ang patungkol sa paraiso. Gaya ng ating alam patungkol sa langit o paraiso, gaya ng mga hardin, mga punong kahoy, mga bukal or fountains, okay? Kailanman hindi po binanggit dito ni Pablo ang patungkol sa paraiso. But he mentioned Christ, kung niyo pong mapapansin, he mentioned Christ being seated at the right hand of God. Na kanya pong binanggit dito na si Kristo ay nandoon, kinaroroonan ng Diyos, nakaupo sa kanan kamay ng Diyos. Kaya sinasabi, set your minds on things above. Doon po nating ituon ang mga bagay na nasa itaas. Ang focus po dito ni Pablo, the focus here is on Christ, okay? Not paradise. The focus po, no? Dito ay si Kristo na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos rather than paradise. Now, ang tanong ng iba, how do you do that, Pastor? Kagad how? Paano? Yung pong gusto nating tanong, di ba? Na ito'y may sagawa. Ang bagay na ituon natin, hanapin natin, ang mga bagay na nasa itaas, kung saan nakaluklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Paano? Sapagkat kung ating sisiyasatin ang ating mga buhay, alam po natin, tayo ay abalang-abala, okupado, we don't have time. Pero ito po yung ating napag-usapan noong nakaraan na Sunday, how to deal with this, no? How to do it. Kaya last Sunday, kung kayo po interesado sa paksang ito, nandoon po sa ating first tape. Now, pero nasabi po natin, you have to work it out. Okay?
Yan po ay kailangan pagtrabahuin natin. Hindi po minsanan yan, kailangan maging bahagi ng ating buhay na patuloy ang ating kaisipan. Ang ating puso ay hinahanap ang mga bagay na nasa itaas. Kung saan si Kristo nakakupo sa kanang kamay ng Diyos. Alam po ng Diyos ang ating kalagayan, pero you have to work it out. Meron po kayong bahagi dito. Hanapin niyo ang mga pamamaraan. Pagtrabahuin po natin. Kaya gaya po natin nasabi, every morning, you cultivate. Ito ba ay ating napag-aralan na? Bungkalin po natin na tayo po'y magpahayag ng mga maliliit na mga pararila o mga praises sa Panginoon. Ito ba'y sinasabi natin? Ito ba'y, ako po'y napagpapala sa ating mga kapatid. Sabi, Pastor, ang mga tinuturo mo sa bawat madinig namin, ginagawa namin. Amen? Yan po'y nagbibigay ng encouragement. Hindi lang po lumalabas dito at labas doon sa ating mga tenga. So this is it. Para mabungkal po natin ang ganitong asal, paano natin gawin? Araw-araw po, bungkalin ninyo ang mga maliliit na mga pararila, mga kapahayagan ng inyong pag-ibig sa Diyos. Maybe you can say, pagising natin, Lord, I love you so much. Okay? Minamahal kita. Praise the Lord. I want to do your will today. Help me do it. Make it clear. Crystal clear, Lord. Yan ang sabihin mo sa Panginoon. Mga maliliit na mga pararilang ganito, nagbibigay kasi yan sa Diyos. Amen? It grows on you. Pero kailangan po, pagtrabahuin po ang bagay nito. At pangalawa, you have to decide. Magpasya ka na ito'y gagawin because it is a commandment. Di ba? Utos ito ng Diyos na sinasabing, hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. Kasi po, pagising natin sa umaga, ang ating isipan ay para bagang punong kayo, puno na mga ibon. Di ba? Maraming mga kaisipan na lumilipad sa atin. So sa umaga pa lamang, bago ka makapag-isip, sabihin mo na, I love you, Lord, this morning. Thank you for your faithfulness. Amen? Now, napag-usapan natin, maraming mga bagay na gagawin ng Diyos na tayo ay makapanalangin sa Kanya na walang umpay. Para maisentro ang ating kaisipan na andun sa mga bagay na nga sa itaas, kung saan nakalupo si Kristo sa kanang kamay ng Diyos. Hindi ba ating napag-usapan ang mga pasanin, ang mga problema na nataglay natin ngayon o nasa ating harapan? Listen, God is using that to press us more into Christ and into prayer. Okay? Lahat ng mga sitwasyon at mga problema natin, lahat ng yan itinutulak tayo kay Kristo. Lalo kay Kristo at lalo tayong magkaroon ng mga panahon na makapanalangin sa Kanya. Amen? Kaya ang mga bagay na yung ginagawin ng Panginoon para hanapin natin ang mga bagay na nga sa itaas kung saan nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos si Kristo. Verse 3, tignan po natin yung ating binasa. For you died, sabi. For you died, sapat kayo nangamatay na. Kayong lahat na nakapag-isa kay Kristo, sinasabi, kayo'y nangamatay na. Lahat na nangamatay na, magsabi ng Amen. Amen. Umihina ata. Ito po ang ating ginawa, ang kamatayan, dito ang ating tinutukoy, ang kamatayan po ng ating lumang pagkatao, ang ating lumang likas, the Adamic nature. Nung pong last Sunday, nakaraan na linggo, after the service na at 3 o'clock, pumunta po tayo doon sa isang swimming pool, and more than 20 people, okay? Mga bata, mga kapatid natin nandito na hindi pa nabautismo ng tubig, sila po ay nagpabautismo ng tubig. Ngayon po, kanilang naunawan kung ano pong ibig sabihin ng bautismo ng tubig. Okay? Hindi para maging member kayo ng Jesus Christ, kundi sapagkat ginawa po namin, dinin namin maliwanag, tinanong po halos isa't isa kung anong ibig sabihin ng bautismo ng tubig. Kaya ito po naging maliwanag kahit po sa isang 7 years old or 8 years old, hanggang sa pinakamatanda sa kanila. Okay. Ano pong pinoportray? Ano po ang dinadramatize? Inilalarawan ng water baptism. Kayo na hindi ba ganun nakakalam? Ito po ay immersion, okay? Inilulubog ka sa tubig. Meaning kapag inulubog ka sa tubig, iniiwan mo na sa tubig ang iyong lumang likas, ang iyong lumang pagkatao, ang sanglibutan sa inyong buhay. Amen? Tinuturing mo nang namatay ka na. Okay? Iniwan mo na doon. Ipinapahayag mo sa Diyos at sa spiritual na kaharian na ikaw ay namatay na sa lumang likas mo. Amen? At pagkatapos ihahawon ka sa panibagong buhay kasama
ng Diyos. Yun pong ibig sabihin ng water baptism. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, siguro, bibigyan ko kayo ng mga death certificate. Okay? Gaya po sa puninarya Kapag may namatayan, bibigyan ng death certificate. O yung pong mga nangamatay nung last Sunday, sa pamagitan ng water baptism, okay? Nangamatay na sila sa kanilang lumang pagkatao. Amen? Iyon ang araw-araw na gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay, sa tulang Espiritu ng Diyos na magiging tunay sa kanilang mga puso. Amen? Amen. Verse 3, sapagat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Therefore, tandaan po ninyo, kapag sa Bible merong therefore, kaya, you set your mind on where you are. Ituon ninyo ang inyong mga kaisipan kung nasaan kayo. Nasaan ba tayo? Ano sinasabi? Nasaan ba tayo ngayon? Nasaan ang ating buhay? Kasama ni Kristo sa Diyos. Yun po at nandoon natatago ang inyong buhay sa kasalukuyan. Yan po ang hinahangad ni Satanas. Na siya'y makarating at higit pa mapantay ng Diyos. Kaya tayo po ngayon ay nandoon sa kalagayan na hinihigit natin at inaasam-asam ni Satanas na makarating siya. Si Lucifer, tayo ngayon ay kasama ni Kristo sa Diyos, nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin, Panginoon, sa ganitong sitwasyon at kalagayan sa harapan na ng Diyos. Kaya, doon po natin ilagay ang ating mga puso. Amen? Verse 4, pagka si Kristo na inyong buhay, hindi ba yan ang halos sinawit natin? When Christ, who is your life, pagka si Kristo na inyong buhay, ang tanong, is He your life? Siya ba ang inyong buhay? Hey! Nandiyan ba kayo? Is He your life? Siya ba ang inyong buhay? Sa ibang mga tao, sabi nila, yes. Theologically, yes. Pero hanggang doon lamang. Sa totoo, hindi. Kahit sila nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus. Theologically lamang sila'y nakay Kristo. Pero sa katotohanan ng buhay, sila ay wala kay Kristo. Kahit na nagpahayag at gumawa ng 4 na hakbang para maligtas. Napakaraming mga tao sa nakaraan na dekada, hindi ba? Nung panahon ni Jimmy Swaggart. Tignan po ninyo, nasa South America siya. Hundreds of thousands nandiyan sa mga coliseum, mga football coliseum. How many came in front to receive Christ? Subat nasa na marami ngayon? Are they in Christ? Sila ba'y na kay Kristo? Baka yung iba, kahit na sa loob ng mga churches ngayon, theologically, alam nila sila na kay Kristo. Sa katotohanan ba, sila ba'y na kay Kristo? Ang tanong dito, sapagkat si Kristo na inyong buhay, alam mo na siya ang inyong buhay. Nararanasan mo siya araw-araw ng inyong buhay. Amen? Kaya when Christ who is our life, now listen, that is a condition. Yun po isang kondisyones. If Christ is not your life, kapag si Kristo, hindi siya ang iyong buhay, when Jesus comes, kapag darating si Kristo, ang mga tao lamang na ibabangon ng ating Panginoon mula sa mga patay, ang mga tao lamang na darating kasama ng ating Panginoon, ang mga tao na babaguhin ng Panginoon, are those and only those whom Christ is their life. Sila lamang na si Kristo ang kanilang mga buhay na sasama at ibabangon ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. If you remember po, Paul in the 1 Thessalonians, sinasabi niya po, chapter 4, the dead in Christ shall rise. Hindi ba? The dead in Christ shall rise. Ang nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay na uli. Now, gaya po na aking nasabi, pwede kang gumawa at tanggapin mo at maniwala ka sa 4 na hakbang na para ikaw maligtas.
nagpahayag ng pananampalataya, pero posibleng hindi ka na kay Kristo. Hindi ba? Tinanggap mo, naniwala ka. Sapagkat po alam po ninyo, ang pangangaral natin ngayon, tignan niyo po sa television at sa maraming pangangaral. Ang pangangaral natin ngayon ay hindi po ang pangangaral katulad po ng unang siglo, ng mga unang mga Kristiyano. At ngayon nakikita natin ang mababaw na idea kung anong ibig sabihin at may handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Maraming Kristiyano, they have a shallow idea of what it means na ma-prepare sa muling pagbabalik ng Diyos. Now, John the Baptist, si Juan Bautista po, has one message. Hindi ba? Ano message ni Juan Bautista? Repent. Ito po ang mensahe ni Juan Bautista. Mangagsisi tayo. Jesus came along at the same time preaching. Dumating din ang ating Panginoon sa panahon ng ngayon. At ano ang kanyang mensahe? Repent. See? Mangagsisi tayo. And the first word preached by the Christian preacher was preached by the Apostle Peter, and the word was repent. Ang unang mga ngaral, okay? Ang unang salita ng Kristiyan mga ngaral na ito, ang unang salita na kanyang nangaral ay ano? Mangagsisi tayo. Repent. Now, what happened to repentance? Ano po nangyari sa mensahe ito ng pagsisisi? Sapagkat po ang nangyayari ngayon, hindi po pinapangaral ang pagsisisi. Hindi na ho ipinapangaral ito sa maraming mga pulpito. And repentance, listen, and repentance is the key to genuine salvation. Ang pagsisisi po ay ito ang katunayan na totoong kaligtasan na sa ating mga buhay. And repentance, listen, and repentance is a way of life. Repentance is a way of life. Ang pagsisisi po ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay natin. Hindi po ito na ikaw ay lumapit pagkatapos ikaw ay nagsisi, na minsanan pagkatapos meron ko ng ticket. No, hindi po yun ang repentance. All akin po sinabi, okay? Magmula nung last Sunday, I'm just saying something for a simple reason. Lahat po ng aking sinasabi sa inyo, ang sinasabi po sa inyo sa isang simpleng dahilan, I want you to be prepared for the Lord's coming. Ito po naman ang aking puso. Ngayong umaga, may handa kayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sabat sa akin napapansin, we're not prepared. Siya sa atin yung buhay ninyo, kayo ba'y handa? Hindi handa ang marami ngayon sa kasalukuyan. Sapagkat meron tayong mga contemporary na mga konsepto, mga kaisipan, kung anong ibig sabihin na maging isang Kristiyano. Ngayon, 2 ang pagiging Kristiyano. They don't know, they have a shallow idea and concept what it means to be a Christian. See? Mababaw ang ating kaisipan patungkol sa pagiging Kristiyano. Now, the idea of repentance, nasaan? Ang idea po ng pagsisisi. The word repent, listen, ang salitang pagsisisi does not mean na you feel sorry, okay? Yung pagsisisi, meron kang nakadama ka ng lungkot. Listen, you can repent and never feel sorry. Okay? Pwede kang magsisi na hindi ka nakakadama ng lungkot sa iyong puso. When I became a Christian, nung ako po ay naging Kristiyano, I was not convicted of sin or anything else. Nung ako po ay naging Kristiyano, wala pong yung sumbat ng kasalanan o anuman, sapagkat ang nauna po sa akin ang aking mother-in-law. Kaya nagtitinda po kami sa Nepo Mart noon, siya po ay in-invite sa isang gawain, pagkatapos binigyan siya ng Bible, at nag-share po ang aking mother-in-law at binigyan kami ng Bible. Actually, iniram ko. Then, it is a New Testament. I start reading it. At sabi niya, binigay sa akin yan, meron akong naranasan na iba nung ako'y mag-attend, sabi niya. At binasa akong Bible, New Testament noon, na hindi ba ako nag-attend ng prayer meeting, okay? Sa pagbabasa ko ng Bible, doon ay nakaroon ako ng pagnasan na makilala pa ang mga bagay patungkol sa Diyos. Yun po ang pasimula ng aking pagiging Kristiyano. Mag-attend po kami, okay? Wala akong nadamang anumang conviction of sin or anything else,
Okay? I just want to know the Lord. Ang iba naman kaya sila yung naging Kristiyano, okay? Sabagat they want to have meaning in life, hindi ba? Magkaroon ng kaulugan ng kalang buhay. Merong nagsabi sa kanila patungkol sa Ebanghelyo, tinanggap ito, pero hindi ba minsan wala kang nadamang anumang lungkot or conviction of sin or anything else? Wala pa akong nadamang ganito, but I repent. Listen, but I repent. Sa oras na yan, walang conviction na kasalanan, but I repent. Ako po'y nagsisi. By that I mean po, I changed my way of living. Binago ko po ang takbo ng aking buhay. Dati po, alam niyo po nga ang hanap buhay namin. Malakas, smuggler kami ni Sir Crina at the age of 17 and 18. Sir Crina po once a month or twice a month nasa Hong Kong. Nag-smuggle po kami. Iyan po ang aming hanap buhay noon. 20 more years ago. Okay? Yun po. I mean, I changed my way of living. That is repentance. Ang pagbabago ng takbo ng ating buhay. I knew, alam ko po noon, ang paninigarilyo ay noong pong, wala po nagsabi sa akin, pero basta nalaman ko na lamang, ang paninigarilyo ay mali. Wala nagsabi po. Bakit ko lang, hindi ko po alam, baka ang aking conscience. Okay? Ang paggawa ko ng alak, pag-fake ko ng alak, sinasabi ko, genuine ang fundador. Okay? Bumibili ako ng mga basyo dyan sa Balibago. See? Ako huminto ng pag-inom ng alak, paggawa ng whiskey at mga branding ito. I just knew it was wrong. Alam ko ito'y mali. And that's what repentance is. Yung po ang pagsisisi. The whole Christian life is one long act of repentance. Ito po, ang ating buong buhay, isang mahabang gawa ng pagsisisi natin araw-araw sa harapan ng Diyos. Amen? The word merely means turn. Yun pong ibig sabihin ng repentance. Ang salitang ito ay tumalikod ka. Kung ikaw lumalakas sa direction na ito, tumalikod ka. Yun pong ibig sabihin ng repentance. Now listen. This morning, kung ang iyong buhay ay ginugugol mo lamang, ang iyong buhay, you're being crushed by the material realm around you. Okay? Para bang ikaw ang iyong buhay umiikot lamang sa mga material ng mga bagay, okay? It's crushing you. It's there. At hindi ka nananalangin, okay? You talk about prayer, but you're not doing it. You're not spending half an hour with the Lord. Hindi ba napag-usapan natin? Hindi mo ginugugol ang kalating oras mo sa Diyos. Hindi ka nagme-meditate. Hindi mo pinagnilalayan araw-araw ang kanyang salita na sinasabi ng Bible kanyang inuutos natin gawin. To read it and meditate it, to pray and so on. You're not doing it. Kung hindi mo po ginagawa ito, kahit na nagpakayag ka, kahit na gumawa ka ng 4 na hakbang ikaw ay magsisit tanggapin si Kristo, okay? Listen. If you're not doing this, you're not repenting. Kung hindi mo ginagawa ito, hindi ka nagsisisi sa iyong buhay. It merely means you're going in this direction and you turn and go in this direction. Yung pong ibig sabihin gaya na kinasabi. Just turn. Tumalikod ka. Okay? Just turn. It's an act of the will. Ito po'y gawa ng iyong kalooban. Magpasya ang iyong kalooban. That is you. You have to turn. Amen? It is not an emotional thing. Akala po natin mangilabot ka pa mo. Okay? It is not an emotional thing. Ang pagre-repent po. Emotion may get involved in it, okay? Makasama minsan ang ating mga emosyon, but fundamentally, it is not an emotional act. Repentance is not an emotional act. Okay? Hindi lang gawa ng ating emosyon. It is a cold, okay? Calculated act of your will. Minsan malamig, wala kang nadadama. Okay?
na kinorkla mo, ipnasya na gawin ang iyong kalooban. Yun po ang pagsisisi. Okay? Kapag, hindi ba sa inyo, lalo na mga dalaga, okay? Kapag minsan nagpasya yan hindi mo na mabaluktot, ganyan ang nais ng Panginoon. Hindi ba? I choose to live like this. Yan ang hinahanap ng Panginoon. I choose, pinipili ko, ako nagpapasya na mamuhay na ganito. So if you go through the 4 steps of salvation, okay, para sa inyo, yun na, that's not repentance. Okay, in 4 steps, sabi, magagsisi ka, tanggapin mo, so on and so forth. Pero akala mo, minsan na yun, that's it na. Hindi po yun ang pagsisisi. It's a theological orientation. Unless po, kasama yon maliban, kasama ang pagbabago ng takbo ng ating mga buhay. Amen? Nandiyan po kayo? Now, you haven't even started, gano'n ang nasabi. Hindi ka pa lubos na nagpasimula. But if you are living a continual repentance, listen, kung ikaw ay nabubuhay ngayon na patuloy na pagsisisi, continually looking to the Lord, tuloy-tuloy na tinitignan mo ang Panginoon, tuloy-tuloy na hinahanap mo kung paano, okay, gusto ka baguhin ng Diyos and what He wants you to do, then, listen, kapag itong ginagawa mo, the Holy Spirit will lead you into the things that will cause the Adamic natural man to die. It will crucify him. Amen? Yung po mga kondisyones, inahanap mo tuloy ang mga pamamaraan, ang mga bagay na gusto ng Diyos, ang mga bagay na gusto ng gawin ng Diyos. Okay? Kapag ginawa po natin yan, ang Banal na Espiritu Santo, dadalhin tayo, papanubayan tayo sa mga bagay para ito maging dahilan na mamatay yung lumang likas natin. Isang bagay po doon, ang water baptism. Amen? Amen? Kaya kung hindi pa kayo nakaranas ng water baptism, okay, magsabi na po kayo, mag-schedule tayo muli. Now, let us go to practical things. Okay? Ano pong ating pinag-usapan na ito? Halimbawa, kung kayo ay nasa loob ng opisina, nakikipamasukan kayo, meron kayong boss. Ngayon, kapag ang inyong boss ay gumawa ng isang perverse and unreasonable thing, isang masama at hindi mga reasonable mga bagay. Kasi po yan ang nangyayari sa loob ng opisina, di ba? Hindi reasonable. Mga masama mga bagay minsan ginagawa ng ating mga nakakataas sa atin. Minsan sinasabi sa iyo, ano man mangyari, tapusin mo yan. Read my lips. Di ba sinasabi pa nila? Tapusin mo yan before weekends. Bago katapos ang linggo, gusto ko, tapos na yan. Isa po, mayroong mga dogmatic na mga boss na ganyan, di ba? So, is saying, sabi niya, kailangan matapos to. At ikaw naman, uuwi ka, at, ewan pa, ano kayang gagawin natin? Dahil ang lahat ng pressure ay binigay sa iyo, sasabihin ko kaya, ano kayang gagawin mo? Ano po kayang maging reaction ng ilan sa atin? Na alam mo na, patang-patong na, para bagang lahat ng trabaho sa opisina ay binigay na sa iyo. Okay? Ano kayang gagawin mo? Maghihimutok ka? Magko-complain ka? Hindi ko na sasabihin pa ilang mga bagay na pwede natin gawin. Pero pagkatapos ng ikaw ay pumutok, o ano man mangyari, pag nagkumalma na ang mga sitwasyon at mga bagay, sasabihin, Panginoon, this is wrong. Panginoon, mali po ang aking naging reaksyon. Mali na naman. Tandaan po ninyo, life is like that. Ang buhay po ay ganito. Life is unjust. Ang buhay po hindi makatarungan. But, this is your golden opportunity to make Christ your life. Amen? Ang ganitong mga sitwasyon, iyon po ay mga gintong mga oportunidad na pinagkakaroon ng Diyos sa inyo para gawin si Kristo na inyong buhay. Amen? Amen? Sa ganitong pagkakataon siguro, kapag tayo nakarating ang boss natin, dinidiin tayo masyado, ang siguro mainam na gawin natin, you go to the Lord. Lumapit ka sa Diyos. Sabi mo sa Kanya, Panginoon,
Lord, you know I can't do this. Panginoon, alam mo, hindi ko kaya ito. Alam mo, Panginoon, na ang aking kalagayan, tulungan mo ako, Panginoon. And guess what God will do? Kapag ganito ang ating dalangin, humingi ka ng tulong sa Kanya, hulaan po ninyo anong gagawin ng Panginoon. Listen, probably, baka itong gagawin. Tatawag ang boss sa iyo, di ba? Baka itong pwedeng gawin ng Diyos sa boss mo, tatawag ang boss mo sa iyo at sasabihin, isang tabi muna yan. Okay? Meron mas mahalagang bagay na kailangan mong gawin. Yung kaya mong gawin. Okay. Good night, matulog ka na, hayaan mo na yan. Okay? Pwede pong gawin ng Diyos yun, hindi ba? When you pray to the Lord. Amen? Andiyan po kayo. These things happen. At mga young people nandito, I don't know your pressure inside this call. Nandito po mga young people na ito ang mga opportunity ninyo na gawin sa Kristo ninyong buhay. Sa pangongopya. Okay? Sa pag-girlfriend, boyfriend ninyo. Okay? Sabi ng Panginoon, hindi yan. Panginoon, napakaganda po niya. Gwapong-gwapo, sexy. Sa mga ano. Okay? Hindi yan sinasabi ng Panginoon, mag-cheat ka. Okay? Mangopya ka, hindi ka nag-aaral ng leksyon. Okay? Mga peer pressure ng mga bata. Sasabihin mo, Panginoon, lalapit ka sa Kanya. Sa Kanya ka lalapit. Hindi kanino man. Mga kabataan, nandiyan ba kayo? Hindi ko po kaya mga pressure ng aking mga peers, ng aking mga kaibigan. Meron na po silang boyfriend, meron na po silang girlfriend. Ako, wala pa. Nandiyan ba kayo? Mga kabataan? Mga peer pressure po, malakas sa mga kabataan eh. Kapag ganyan pumasok, iikot ang kanilang mga puso at mga kaisipan. Yung gaya-gaya na, ang aking puso ng dalangin, mga dalaga at mga binata dito, they will not be affected by peer pressure. In the name of Jesus. Tandaan niyo mga kabataan, malimit ang mga lalaki, bulero lalo na mga hindi mga Kristiyano. They're just after your pants. Tandaan ninyo, makuha lang kanilang gusto. Kaya, yan mag-offering na kayo ngayon pa para it will save you in the near future. Amen? Now, this thing happen if you pray. That's how Christ becomes your life. Your life. Your life. Amen? Yan ang nais natin, di ba? Now, listen. Listen. Ba't kaya sinasabi ito ni Pablo? Listen, ang Diyos natin is a God of purpose. Ang Diyos natin ay Diyos na mayroong layunin. Hindi siya katulad natin, may ginagawa at walang patutunguhan. Marami sa atin may ginagawa tayo para bang sumusuntok tayo sa hangin. Walang objective. Ba't kaya nice ito ng Diyos atin? Anong dahilan? Bakit niya tayo sinasanay sa ganitong bakit ang gusto niya na si Kristo ang ating buhay? Okay? Nabasa po natin. The Lord, etong dahilan. The Lord is coming to set up His kingdom on the earth. Yan po ang dahilan. Ang Panginoon ay babalik na muli para Kanyang itayo, itatag ang Kanyang paghahari, ang Kanyang kaharian dito sa lupa. Maraming mga Kristiyano nag-aangat makarating ng langit, tayo pa makakarating dyan. Sa Espiritu na Kareno, paraiso, na maraming mga tao ngayon na kay Kristo ay naghihintay para itatag at bumaba kasama ni Kristo para itayo ang Kanyang kaharian dito sa lupa. That's why He's coming. Now, John talk about this. Pinag-usapan ito ni Juan. Just talk about the kingdom that is coming. The Lord is coming. Kaya maniniwala si Kristo ay dumarating na? Amen? Christ is coming to establish His rule on the earth. Para itatag niya, itayo niya ang kapaghahari niya dito sa lupa. We always pray that way, hindi ba? Lagi tayong ganitong nananalangin. Did you pray this prayer? Thy kingdom come, Thy will be done. Okay, hindi ba? As it is in heaven. Okay. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Yan ang ating dinadalang sa Matthew 6:10.
Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. See? Itatatag dahil para itayo ang kanyang paghahari. Ang nakakapekto po sa atin dito, listen. It says, when Christ, who is your life, appear, you shall appear. Kapag si Kristo na ating buhay ay mahayag dyan, ay mahayag nga rin kayo. See? You will appear. You will appear with Him. Now, Christ is coming. Thank God for that. Amen? Ang napansin ko lang po, minsan lumalabas sa ating mga bibig, nagpapayag na we are so self-centered. Masyado nakapokus tayo sa ating mga sarili. Di ba minsan lumalabas? Someone said, think about the coming of the Lord. Pag-isipan natin kapag dumating na ang Panginoon. How wonderful it will be. Maging kangahanga ang lahat ng mga bagay. We will have peace, we will have joy, we will have this, we will have that. Di ba? Tataglayin na natin mga bagay nito. Ang tanong ko po, what happened to us? Ano nangyari sa atin? Whatever happened to the message of the kingdom? Ano po nangyari sa mensahe patungkol sa paghahari ng Panginoon? Ano po nangyari sa konsepto ng paghahari ng Diyos na ang kanyang kalooban ay masunod dito sa lupa? Ano po nangyari? God has billions of people out here. Napakarami mga tao dito sa mundong ito na mga bilyones. They are living in absolute misery. Tignan po ang pamumuhay ng maraming mga tao. Bilyones nabubuhay sa lubos na kalungkutan. They are being raped, murdered, ninanakawan, at mga mayaman sinasamantala mga mahirap. Every other adjust thing in the world. Napakarami mga di makataruan ng mga bagay nangyayari sa sanglibutan. We got a word like this. Ito po ang sanglibutan natin. Now, Christ wants to come. Nais mo dumating ng Panginoon and do something about it. Ito po nais gawin ng Panginoon. Mga bagay nangyayari, meron siya nais gawin sa mga bagay nangyayari ngayon sa sanglibutan ito. Can we say amen? Hindi po inahaya ng Panginoon ang mga bagay na ito. Inihintay lamang ng Panginoon dumating sa sukdulan ng mga lahat ng ito. Gayunpaman, gusto niyang dumating. Gusto niyang dumating dahil meron siyang gustong gawin sa mga bagay nangyayari sa sanglibutan. He wants to come. He wants to come. But is not gonna do it alone. Okay? Sa kanyang pagbabalik, listen, hindi po niya inasahan siya lamang ang gagawa at darating na nag-iisa. Kayo ba naniniwala doon? Darating siya, pero darating siya at gagawin niya mga bagay nito, hindi nag-iisa. He requires you. Kailangan at kakailanganin kayo. Listen, that's why He's making you a part of His life. Ito po ang dahilan bakit ginagawa tayong bahagi ng kanyang buhay. Kailangan kayo ng ating Panginoon. Paano tayo maghahari kasama niya kung hindi kayo nasanay sumunod sa Kanya? Kaya sabi ni Pablo, you must have the mind of Christ. Sabi ng Panginoon, pumunta ka dito, pumunta ka sa kaliwa. See? How can you roll? Nandiyan ba kayo? Ito po ang dahilan na nais na maging bahagi kayo ng buhay ng Panginoon. Why do you think you were saved? Ano po ang palagay niyo bakit kayo naligtas? You were saved to be a part of the body of Christ. Ito po yung nasabi ko sa isang Jehovah Witness na pastor. Sabi niya, napakaganda na sinabi mo. Kasi hindi ko pinapangaral yan. Basta sinabi ko, mag-ahari si Kristo dito. Ang mag-ahari, sinabi niyong Revelation, kings and priests and the judges. Pero hindi niya sinabi, paano mag-ahari yan? Kung hindi sila katulad at hindi nag-ahari si Kristo sa kanilang buhay. Tama, sabi niya. Sabagat po marami sa kanila, mga pastor, kung hindi ako nagkakamali, naninigarilyo, nakikipagpustan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? You were saved to be a part of the body of Christ so that you can come now, so that you can come to give and build up the body of Christ. Para ikaw ay po, dumating dito magbigay para maitayo ang katawan ni Kristo.
Now, why does God wants the body of Christ build up? Bakit po? Kayo ngayon, ang katawan ni Kristo, kayo bahagi ng katawan ni Kristo, bakit kayo nais niya kayo lumakas? May tayo niya. Maging matatag. Bakit po? So that when the head comes, para po pagdating ng ulo, sino pong ulo? Jesus at ang kanyang katawan ay walang iba kundi tayo. When the head comes, we can appear with Him. Amen? Tayo mahayag na kasama niya. Yan po sinasabi. Bakit po? Bakit? To straighten out the mess the world is in. Ito po ang dahilan kaya pinalalakas ang katawan ni Kristo. Maging bahagi ng buhay ng Panginoon para ano po? Itama, ituwid ang mundong ito sa kanyang kaguluhan. Amen? Kailangan kayo ng Panginoon sa puntong ito. Hindi niya gagawin nag-iisa ang mga bagay nito. Ito po ang dahilan ng lahat ng ito. What we always pray, Thy kingdom come, Thy will be done in earth. In earth. Okay? That's why, listen, that's why we're being trained. That's why we're being trained. That's why we're being trained. Ito po ang dahilan kaya tayo sinasanay sa harapan ng lahat ng kasamaan. Okay? Sinasanay tayo in the face of perversity. Di ba? Hindi tayo inaalis ng Panginoon sa harapan ng kasamaan, lahat ng mga sumasalong sa atin. Sometimes po, hindi ba? Sometimes sickness. Ang ina sa atin. Lalo lumalapit sa Diyos, nakakaroon ng karamdaman, nakakaroon ng dengue. Okay? Listen. Minsan, sinasanay tayo ng Panginoon sa ganitong kalagayan in the face of sickness. Nandiyan po kayo. Pero aking dalangin na lang po ninyo, listen, I pray this every day. After praying for my children na iligtas sila sa anumang pestilences, gaya po ng dengue, pagkatapos ang bawat pamilya ng iglesia ito, yung aking dinadalangin. Amen? At gaya ng panalangin ni Job, Lord, patawarin po ang aking mga anak sa kanilang mga kasalanan. Iyan rin ang aking panalangin sa aking mga anak at sa inyo at sa pinakamaliit sa inyo hanggang sa pinakamatanda. Yan ang aking dalangin araw-araw. Pero, hindi ibig sabihin na tayo naging Kristiyano, hindi natin naharapin ang mga bagay nito. Sinasanay tayo ng Panginoon. Okay, pahintulot niya yung mga bagay na kailangan natin. Yung necessary lamang. Okay, kung kailangan mag-dengue tayo, kung meron siya nakikita na mas mataas na layunin, so be it. Pero dalangin ko, iligtas tayo sa anumang pestilences ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Amen. Okay, sinasanay tayo. Sometimes, domestic uproar. Hindi ba? Mga kaguluhan sa loob ng tahanan. Mag-asawa hindi nakakaintindihan. Alam po niyo, napakarami ngayon, sabi ni Pastor Mark sa kanyang church, 5 couples nag-iiwalay ngayon. They have been Christian for a long time, but now, they are on the verge of breaking. See, kahit naman Kristiyano, mga tahanan. There's a domestic uproar. Ang mga bata, okay, biglang aalis sa tahanan, you have raised them up in fear and admonition of the Lord, pinalaki mo sila na may takot at mga payot paalala ng Diyos. Ngayon, they're living like crazy. Tignan mo ka lang buhay. Sinintala mo, keling mo talaga gana-gana. Mumuna yung gino. Kaya tatakot po minsan ang aking dalangin, iibigin nila muna ang Diyos. At mga bagay na nais ng Panginoon. Mga kabataan, huwag kayong magpaikot. Nanay, daddy, hindi mo naunawa ng aking naradama. That's an emotion thing. It will come to pass. Learn from the experience of the elders. See? Maglalayas, but we have raised them in fear and admonition of the Lord. I don't know po, ang bawat sasabi, meron tayong mga pasanin, no? You got them, we got them inside our house. Well, all this is training for you. Okay, sa kabila po ng lahat ng ito, ay sinasanay tayo. Training us because God is gonna come. Ang Diyos natin ay dumarating.
is gonna send Jesus Christ. Kanya pong susuguin ang ating Panginoon at ang kanyang katawan. Praise the Lord for that. Lord, may it be soon. May it be soon, Lord. Ito ang aking dalangin. Dumating nawa, Panginoon, kaagad ang mga bagay nito. Hindi sa kanyang pagdating makadama tayo na mabuti, okay? But we can do something about the late-term abortion, the rape, the murder, the robbery, and the things that go on sa ating bansa at sa buong sanglibutan that are unjust, na hindi makatarungan na kamisan, ito naging kabalsan ng marami. Hindi ba? Sa mga bagay hindi makatarungan nangyayari, kaya na nasabi, listen, huwag niyo sayangin ang inyong buhay. Tandaan po niyo, life is unjust. Life is unjust. Tandaan po niyo yan. Ang buhay hindi makatarungan. Kung iubusin niyo lahat ng calories niyo para lang makakuha ka ng katarungan, you will not get it. You will not get it. You're just wasting your time. Life is unjust. Pero, pagdating ng paghahari ng Panginoon, all these things shall be, okay, corrected by the Lord. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Alam po niyo, kapag nakuha niyo mensahe ko, it will change your life. Amen? When Christ, who is your life, kapag si Kristo ang inyong buhay, shall appear, kapag siya nahayag, then you shall appear. When Christ, who is your life, then you shall appear. But you will not appear with Him unless He is your life. Hindi ka mahayag na kasama niya kung si Kristo ay hindi niyo buhay at taglay ang kanyang buhay. Amen? Now, po'y magtatapos na. Oh, hindi pa. And so if you want to be ready for the coming of the Lord, kailangan po meron tayong gawin na mga bagay. Amen? Hindi na tayo naghihintay, pero meron tayong gagawin na mga bagay. We say, the dead in Christ shall rise. Sinasabi po natin, ang nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay na uli. Now, they are not in Christ. Okay. They are not abiding in Him. Kahit na gumawa ka ng 4 na hakbang para ikaw ay maligtas, gaya na kinasabi, posibleng ikaw ay hindi kay Kristo. Bakit po? They are not abiding in Him. Kaya sinasabi po, the dead in Christ na kay Kristo. Okay? Nandiyan po kayo? Kahit na nagpahayag ka ng pananampalataya, pero hindi ka nananatili sa Kanya. Guys, sinabi niya, just like the vine in the branches. Okay? Katulad lang po, the vine and the branches, na sanga at puno ng ubas. Kung hindi ka nananatili doon, okay. You're not in Christ. Nandiyan po kayo. They are not living in Him. Kayo ba'y nabubuhay sa Kanya? They are not living by His life. Pinamumuhay ba ang Kanyang buhay? Can you say with Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, not I, but Christ liveth in me. Nasasabi ba natin yan? Na hindi ako napako kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. It's too shallow today, people. Napakababaw ng mga maraming Kristiyano. It's too shallow. They're not repenting. Hindi po sila nagsisisi sa mga bagay nito. Kaya't sulihin po natin ang ating mga buhay. Kayo ba'y na kay Kristo o wala kay Kristo? Kayo ba'y nanatili kay Kristo? Ipanamumuhay ba ang buhay ni Kristo? Okay? Iyan po ang ibig sabihin na kay Kristo. Amen? Now, talagang hindi natin matatapos. So, dito po makikita natin sa mga following verses ang mga bagay na kailangan nating alisin para si Kristo ang maging buhay natin. Amen? Sa mga verses 5, 6, 7, and 8, 9, makikita niyo mga bagay dyan
You rid yourself, sabi, sa mga bagay na ito para si Kristo ang ating maging buhay. Amen? So sana po ngayong umaga, naging hamon ito sa atin. Tayo po lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay umuyko at manalangin habang ating kapatid ay binibigyan tayo ng background. Ano po kaya ang pinahayag ng Diyos sa atin? Ano kanya kanya sinabi? Sa ating lahat, pasimula sa pinakabata hanggang pinakamatanda sa loob ng gusaling ito. Ang Panginoon po ay naghihintay ngayon sa atin. Ano po kaya ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon? Tayo ba'y nasa Kanya? Nagpahayag ka nga ng pananampalataya, subat hanggang doon lamang ay yung ginawa. Akala mo minsan ang salitang pagsisisi. Kung hindi pa natin ginagawa ang Kanyang pinag-uutos sa atin sa araw-araw, yung mga basic na mga bagay, you're not repenting. Kung ginugugol mo ang iyong buhay sa mga material na kaharian, sa mga bagay sa sanglibutan ito, sa pag-aaral mo mga kabataan, sa mga kaibigan mo, kung doon lang umiikot ang iyong buhay, you're not repenting. Oh, hindi ka pa tunay na nagsisi. Sabi niya, for you died, nangamatay na kayo. Kaya ngayong umaga, mga kabataan, tayo pong lahat na nandito. Ang nais ng Panginoon, when Christ who is our life, ang tanong ng Panginoon ngayong umaga, Am I your life? Young people, am I your life? Kayo po nandito, servant of God, kayo po nandito, am I your life? Ako ba ang inyong buhay? Tanong ng Panginoon. Sa akin ba umiikot ang inyong buhay? Panginoon, kami po ay nasa kalagitnaan ng isang nagliliyab na Diyos kung saan nais mong tupukin ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa aming mga asal at personalidad. Binibigyan tayo ng panahon ng Diyos gaya nito para makuha ang ating kaisipan sapagkat malimit, alam niya ang likas natin. Abala, okupado, ang ating kaisipan ay puno, parang punong kahoy, puno ng mga ibon. Hindi gano'n makapag-isip na mabuti. Subal kaibigan, nais ng Panginoon ngayong umaga. Kaya tinatanong niya itong bigat ng aking puso ngayon. Itong pasanin. Am I your life? Sabi niya. Am I your life? Ako ba ang tunay na buhay ninyo? Ako ba naging lahat-lahat sa inyo? Ito nais niya sa ating ngayong umaga. Gawin natin siya. Masabi natin, kapag si Kristo na ating buhay, siyang ating buhay, siyang ating buhay, siyang ating kaligayahan, siyang ating kapayapaan, siyang ating pag-ibig. Siya nais niya maging lahat-lahat sa atin.
Sapagat alam niya, meron siya nilikha sa kimbuturan ng ating kalooban ng ating pagkatao. Na siya lamang ang pwede magpuno niyan. Siya lamang, hindi anumang bagay o relasyon o anuman. Siya lamang kaibigan. Siya lamang mga kabataan. Ang tanong niya ngayong umaga, paulit-ulit na ito ay iikot sa ating mga kaisipan hanggang tayo gumawa ng isang desisyon at sumunod sa kanyang utos. Kaya sabi niya, hanapin niyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Kristo nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Kaya doon niyo, ituon ninyo ang inyong mga kaisipan, sapagat nandoon ang ating buhay sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya mga kaibigan, eto nais na Panginoon ngayong umaga, you have to mean business with Him. He wants to be your life. Pero dapat meron tayong gawin. You have to repent. You have to repent. Meaning, magbago ang direksyon ng inyong buhay. Ang takbo ng direksyon ng inyong buhay. Make Him your priority. Number 1, number 2, number 3 in your life. And all these things shall be added unto you. Panginoon, nandito po kami. Nagsisisi, O Diyos. Gaya ng sinabi, repentance is a one long act of repentance. Kaya, O Diyos, araw-araw, sa oras na ipahayag ng Espiritu Santo ang mga pagkukulang namin, ang mga kahinaan namin, Panginoon, kami po ay magsisisi. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Lord, we give to you our life. We want and we desire that you will be our life. Lord, we accept you to be our life. Tinatanggap ka namin, Panginoon, na ikaw ang maging buhay namin. Ngayong umaga, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagiging makasarili. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat ang ugat ng lahat ng kasalanan ay ang pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ang ating self-centeredness. That's why we're very sensitive. Sensitiveness is the love of self. Lord, annihilate, Lord, this self. Patayin mo, Panginoon, crucify this self even right now in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we yield to you. We surrender to you. Sinusuko namin, Panginoon, ang buhay na ito, ang sariling ito sa iyo. Lord, we declare even right now in front of the holy angels and the elect of God, we proclaim and declare, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, ikaw ang aming buhay. You are my life. You are my life. Make it real and experience, Lord, to me. I want to know you more of you. You are my life. Make it real, Lord. We reckon it, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah! Maglakad ka, Panginoon, sa kalagitnaan ng bayan. Hipuin mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Hallelujah! Sila na nabibigat ang lubha, Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng kapahingan. Hallelujah! Hallelujah! Karabosande, Yarebokosanda. Let's all stand up. Let's stand up. Hallelujah! So mga ito, alam ko po, marami sa atin meron tayong mga pasanin. We have burdens in our hearts.
sa ating mga puso't buhay. Ang nais ng Panginoon, itaas ang lahat ng yan. Ayaw po ng Panginoon na lumabas kayo sa gusaling ito na dala ninyo ang mga pasanin na yan. Nais niya ilagak ninyo sa Kanya. He knows and He is concerned. Nagmamalasakit po siya. Kaya sa inyo pong paglisang, nais niya ang pasanin na yan ay naitaas at itataas niya. Aalisin sa inyong balika. Ilagak ninyo sa Kanya. Ang kanyang pamatok ay magaan. Kasama niyo siya napapasan sa mga pamatok ng mga pasanin na yan. Na alam mo ngayon ang mga dahilan nito para lalo kang itulak, lalo kay Kristo at sa panalangin. Kaya kaibigan at mga magulang, ano mga pressures ng iyong buhay, ang mga pasanin, ilagak natin sa Kanya. At kung mayroong mga bagay na sinasabi, you have to rid yourself. Alasin at mawala sa ating mga buhay na ating babasahin sa susunod na linggo. Gaya ng inggit, kapaotan, spite, mga maruming mga salita, mga pakikiyapid. Ito ang tukso sa maraming mga kabataan. Panginoon, Panginoon, sinasabi, you must rid yourself of this. Mawala, itakwil ang mga bagay nito sapagkat kung ito nasabi ang magdadala sa sumpa ng Diyos sa inyong buhay. Ang pot ng Diyos ay dating sa mga lahat ng mga taong gumagawa nito. Kaya mga kabataan, mga magulang, alisin po natin, mawala ito. Rid yourself para si Kristo ang maging buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hinihiling ko po ang marami ngayong umaga, kung nais natin magtalaga ng ating buhay at ipahayag natin ngayong umaga na si Kristo, gaya ng kanyang katanungan, am I your life? Sasabihin natin sa ating pagpunta dito sa altar, Lord, Lord, this is my answer to you. You are my life. At kung meron kayong pasanin, you can come forward too. Please come. You can come forward. Ano po ang ating pangangailangan? The Lord will meet you here at the altar. The Lord will meet you here. Kakatagpuin ka ng Panginoon dito sa harapan. Ano man ang ating pangangailangan, ano man mga bagay na kailangan nating alisin, at ipahayag sa Kanya na siya ang ating buhay ngayong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang tanging sinasabi mo sa amin, you are preparing us, Lord, for your coming. The head wants to come. The head wants to come and do something, Lord, on this earth. But Lord, you need a body. You need a body, Lord, that will work with you, the work of God. To strengthen, Lord, the things that are in this earth. The world is in a mess, Lord. Kaya, Panginoon, nandito sa iyong harapan, ang kasagutan, Panginoon, ang kasagutan. Kasagutan ng sanglibutang ito. Ito ang bahagi ng iyong katawan na kasama mo, Panginoon, na paiiralin ang katarungan, ang paghahari mo, ang kalooban mo dito sa lupa. Kaya, Panginoon, ngayon ipinapahayag nila sa kanilang mga puso, sabihin natin sa Kanya, gawin tayong bahagi ng Kanyang buhay. Bahagi niya. Sabihin natin sa Kanya that siya ang ating buhay. Sabihin natin sa Kanya, tayo magpakumbaba, na tayo magsisit, magbago na takbo ng direksyon ng ating buhay. That you have to spend time in the Lord each day. Dumadalain kahit isang kalaating oras sa isang araw, pinagninilayan ang Kanyang mga salita. Meditate and pray each day, so that we may know the will of God.
Lord, nandito sa iyong harapan ng iyong mga lingkod, nagpapakumbaba, nagsisisi, O Diyos. Lord, we need you. Bail us out, Lord, bail us out. Lord, sa aming sitwasyon, hallelujah. Karama kasande kiereboko sande. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin niyo sa Kanya, mga kaibigan, na pong pasanin ng ating mga puso. Sabihin niyo sa Kanya, siya po'y nakikinig, naghihintay. Kung kailangan po ninyong mga panalangin ng mga kapatid natin dito, raise your hands so that they can pray for you. Okay? Hallelujah, mga counselor po natin, if you want to be prayed for, Karinayta, Sister Mersing, lapitan may makatasinggaman na. Hallelujah, sister, pray for them, please. Hallelujah. Pastor Remy, pakipag-pray mo na po, please, let magtasinggaman na. Hallelujah. Pastor, hallelujah. Pray for our sister. Hallelujah. Hallelujah. Pray for them. Sabihin niyo sa Kanya, tanungin niyo sila anong laman ng kanilang puso, anong mga bagay na gusto nilang pagtagumpayan, anong pasanin nila. Ilagak natin lahat ng ito sa Panginoon. Tandaan po ninyo, okay, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. He is here. He is here, the Holy God, the righteous God, our Father, ang makapangyarihang Diyos. He is here. Honor Him. He is here.